Dito ho, mga bossing, ipasok muna natin ito. No, nakakalungkot talaga eh. Nakakalungkot pero may mga DDS talaga na mga kupal eh. Oo, meron, madami. O ayan o. Kagabi, no, umaga naman diyan sa inyo, ibinalita na ho ito. Yung pagkamatay ng anak ni Kuya Kim Atienza na si Eman Atienza. Mga bossing, nung panahon ng pandemya, si Kuya Kim nagbablog yan. Tingin ko nagbablog pa din hata hanggang ngayon eh. No, nagbablog yan. At yung kanyang mga istorya ay tungkol sa kanyang pagmumotor. Hilig ko ho yan, mga kababayan. Pagmumotor ho. No, hilig ko. Tapos, pinapasukan niya nung mga, like example, pag may nakita siyang kulisap doon sa daanan, ang ginagawa niya is, i-explain niya yung ano na yun, i-explain niya yung kung ano to, kung anong kulisap ito, kung anong etc. lahat yun. Bandang dulo ho, mga boss chief amo sir, nung kanyang vlog, sinusubaybayan ko yan kada Sabado. Pagkaluto ko ng almusal, ang gagawin ko, naka-upload na yan kay Kuya Kim, alas 9 o alas 10 yata ng umaga. Pagkaluto ko ng almusal, eksakto alas 9, alas 10, hihiga na ako sa sopa, papanoorin ko na yon yung upload ni Kuya Kim. Bandang dulo po nung ano na yon, nung content na yon, si Eman. No? At sabi ko nga sa inyo, pinaka-paborito ko na karakter doon sa vlog ni Kuya Kim ay si Eman, mga bossing. Kasi tinuturuan siyang magtagalog ni Kuya Kim. At ang cute, nakakatuwa, no? Na talagang pinipilit niya na gusto niyang matutong magtagalog. Ngayon ho, mga kababayan, depression, no? Yung mga ganyan na talagang itinatanim yung mga problema, tinatanim nila yung mga pambabas sa kanila, etc. Mga bossing, ay nako, kaya kayo ha, o ito, para sa lahat ng gustong maging vlogger, gustong maging sumikat sa pagbablog, ihandaan ninyo ang inyong sarili. No? Hindi, okay, mag-vlog. Walang problemang mag-vlog. Pero kailangan ihanda ninyo ang inyong sarili. Bakit po, mga kababayan? Si Eman nag-vlog din. Meron siyang TikTok na parang, kung hindi ako nagkakamali, malapit na pong maging milyon. Malapit na pong maging 1 million subscribers doon sa TikTok. Umabot siya ng 800 plus thousand ho, mga kababayan. Ngayon, ganito. Kung kayo, pinapangarap nyo na mag-vlog, kailangan ready ang sarili ninyo. Lahat, sa lahat, no? Pambabas, mumurahin kayo, kahit anong content, mga boss chief mo, sir, hindi maiiwasan na meron kayong magiging mga basher. No? At sabi ko nga ho dyan, lalo na sa amin, sa mga political vloggers, no? Kasama po dyan yung mga pagbabanta sa buhay, mga bossing. Ako ho, ilang taon na ako nagbablog. Nag-umpisa ako 2020, kung di ako nagkakamali, 2020. 5 taon na ho ako nagbablog, mga kababayan. And yung mga, siguro sa isang buwan, may 2, 3. Minsan, yung Team MR pa yung nakakabasa. No? Pagbabanta, sasabihin sa iyo, ilulubog kita, papatay kita, ganito. Ngayon, yung mga ganyan, tinatawanan na lang ho namin yan, mga bossing. Kasi nga, ready kami doon sa ginawa namin o ginagawa namin. No, talagang kaakibat. Ganyan talaga yung mga DDS. Tingnan nyo, papatayin ka na. Isang ka ba nakatira, Mark Ramos? Sasabihin ko lang naman, kumuha ka muna ng visa mo para ka makarating dito. Ngayon, mga kababayan, eto, Eman Atienza may death threat mula sa mga DDS. The hate has piled up. No? Yung bata ho, mga bossing, nagbablog lang. Ang sabi niya nga ho doon sa kanyang mga vlogs is, hindi ko to ginagawa para may pagkakitaan. Hindi ako kada month sumihintay ng sahod dito. Ang pagbablog ko is para mailabas lang. Basahin ko na nga lang ito. Ito yung mga mismong post ni Eman. Yung mga mismong ano ni Eman, Ayan, napakaganda ho, mga bossing. Niyang bata na yan na si Eman. Ayan. Ipinakita na ho din ito, mga boss chief mo, sir, doon po sa, saan ba? Sa GMA. Sabi niya dito,
Kung iisa-isahin natin, masusundan natin kung ano ang dahilan niya, bakit siya bakit siya nagla-livestream or bakit siya nagba-vlog. Sabi dito, "Hi all." Oh, "Hi all. Some of you guys message me asking where my TikTok account is. If I got banned, kung na-ban na ba o na-delete or whatever. I just wanted to update saying I deactivate it." Siguro sobra na ho, mga kababayan. Yung mga yung mga tawag dito, yung mga pambabash ho. Siguro sobra na ho, mga kababayan, kaya umabot sa punto. Kaya kung kayo ay magba-vlog, talagang anuhin ninyo sa sarili ninyo, nabuo ang loob nyo, no? Nabuo ang loob ninyo at hindi kayo takot mabash. At kapag binash kayo, dededmahin nyo lang. No? Kailangan ganun eh. Matibay ang loob ninyo no? Sabi, "I started posting on TikTok last year as a little diary." No, sabi ni Maharba Abedas, "Palabas lamang yan bro, wag masyado nagpapapaniwala." Palabas? Ibinalita na sa GMA? Palabas pa? I started posting, tsaka hindi naman artista to Di ba? "I started posting on TikTok last year as a little diary." No? Kumbaga, para labasan niya nung kanilang labasan niya nung kanyang mga hinaing, labasan niya nung pagkatao niya. Di ba? Oh, "I started posting on TikTok last year as a little diary and as exposure therapy because I was very insecure of my looks." Hindi maganda si Eman. No? Ako, nagagandahan po ako diyan sa bata na yan, sa anak ni Kuya Kim na yan. Tsaka ang cute niya kapag talaga ang cute niya kapag siya ay tinuturo ang mag-English, no? "I was very insecure of my looks and personality for a long time. I wanted to push myself to be authentic and proud along the way, no? Many of you found me. It's been a great journey. Not only have I become infinite more confident, secure, and authentic, I've also met so many amazing people along the way, no? I gained traction pretty quickly and had almost 1 million followers too, which is very cool. I'm so grateful." Kumbaga, labasan lang, mga bossing, no? Hindi yung talagang kumikita, etc., etc. Ngayon sabi, "Photos from gmanetwork.com, screenshot from Eman at Chensa's Instagram." No? Broadcast, ayan, sa ilalim. Ngayon mga kababayan, ito ang tumawag sa akin ng atensyon. No? Ito yung part na tumawag sa akin ng atensyon. "That being said, it's becoming increasingly hard to be authentic and proud over the past few months. Don't get me wrong, I can handle hate. No? I've gotten death threats from the DDS every day." Anak ng tinapa kayo, mga DDS. No? Ano ba yung mga trip ninyo? Biruin nyo, akala nyo sa inyo alam namin. Mga kupal lang kayo, alam namin na wala naman kayong mga sinabi, mga bulbulin lang kayo. Di ba? Alam namin na kapag kayo mga nagsasalita ng ganyan, kami, nagbablog kami, tapos pagbabantaan namin kayo, alam namin na mga keyboard warriors lang kayo. Pero may mga tao na hindi kinakaya yung mga ganyan. Ako, kahit 10 pa kayo pagbantaan nyo buhay ko Si Jordan G lang ang katapat ninyo Oh. Di ba? Pero may mga tao na ganito, biruin mo. Sabihin na natin, di ba, reverse, sabihin na natin na si Eman nag-post kung kakamping siya or sumusuporta siya kay Pangulong Bongbong Marcos. Karapatan naman na yan. Pero ano ang ibinabalik ninyo? Papatayin kita. No, wag kang lalabas ng bahay ninyo. Kabata-bata, 19 anyos. Kaya I've gotten death threats from the DDS every day. Misogynist in my comment telling me I'm stupid. Burners account of high school. Bullies trying to egg me on. None of that has really faced me that. Pero tingnan nyo. Sabi ni Victoria Wang, "Sir Mark, yung nagsasabi ng palabas lang yan, sana
mangyari sa anak niya yan. Wag naman ho. No, hindi natin hindi natin inihihiling po yung mga ganyan. Kahit sa mga ganyan, bobo na nga tapos ganyan pa mangyayari sa kanila. Di po ba? Punong-puno kasi sila ng galit. Punong-puno sila nung parang ang dating lagi nila is matapang kami. Yari ka sa amin. Oh, wala na, hindi na uso yan mga boy. No, hindi na uso yan. Pag nakita nyo si Mark Ramos sa Pilipinas, o kunyari nadaanan nyo ako, tapos yung sinasabi nyo sa dito sa live ko, papatayin ka namin kapag umuwi ka ng Pilipinas. Putak na. Ay, sorry. Putakti dapat yun no? Hindi kayo makakalapit sa akin. Mahirap. Bakit to? Sa alam ko na yung mga DDS, mga ganyan, pag umuwi ako ng Pilipinas, kahit papaano, may 4, 5 kasama ko. O, di ba? Bebeng-bengin lang kayo nun. Hindi ako papasigurado na maglalakad ako mag-isa. Hindi. Kahit alam ko na karamihan sa inyo is mga puros lang naman, ano tawag doon? Mga keyboard warrior. Hindi pa din ako papasigurado. Biruin mo, kung 5 ang i-hire kong bodyguard pag umuwi ako dyan sa Pilipinas. 40,000 isa, sa isang buwan, sa kasama mo, di ba? 40,000. Lahat yung may beng-beng. Di ba? Lahat yun mga lisensyadong mga bodyguard. Mga talagang 200,000 isang buwan. Para payapa lang yung utak ko na maglalakad ako sa labas. Dahil alam ko yung mga DDS, mga traidor. Di ba? Pero isipin nyo din na yung mga pagbabanta nyo ng buhay, may mga ganitong mga tao. Alam niyo po ang kinamatay niya? Kung di ako nagkakamali, pakicorrect nyo na lang po ako. Ayun, dito. Tinapos ang kanyang buhay. Sabi ni Chai Cher, may beng-beng o bembang? Gusto mo lang ng bembang? Ano? Di ba? Kailan ba matatapos yung katoksikan ninyo? Bakit? Sabi ni Bachelor, baka puro sapot naman yung mga, Diyos ko po. Ikaw nga na hindi makapag-hire ng bodyguard No? Ikaw nga na puro comment dyan lang sa comment section, wala pa mukha. Sasabihan mo puro sapot yung bodyguard. No? Tigilan ninyo yung mga puro ganyan ninyo na matapang, papatayin kita. Tapos kapag ka nakasuhan, iyakan, ngaw-ngawan, hindi ko naman po sinasadya yun No, dahilan kung ano-ano ang mga idadahilan ninyo. Hindi ko naman po sa ulo ni Bongbong Marcos tinutok yun Hindi naman po i-headshot si Pangulong Bongbong Marcos Wala, aminin nyo sa sarili ninyo na puro lang kayo mga duwag. Di ba? Aminin nyo sa sarili ninyo hanggang comment section lang kayo. Ganyan kayo. Pati nga pagpapaasa sa dating Pangulo, comment section lang kayo. Kinupal nyo yung dating Pangulo. Bakit hindi ko sasabihin yan? Pero mo, nagtatawag yung si Duterte. Maisog tayo. Sabi naman itong mga kupal na mga DDS doon sa comment section. Sige po tatay, pupunta po kami. Sige po tatay, pupunta po kami. Ganun. Tapos wala na. Anak ng putik, hindi na pumupunta. Yung lolo o yung dating Pangulo, nag-aabang doon sa Maisog, ilan lang sila. Sabi yung mga DDS, pupunta sila dito, bakit wala naman pala? Wala, kinupal lang ho kayo. Nung mga DDS, puro lang ho salita. Lalo na dito sa political blogging. Napakadami ho, halos sabihin mo na 1 beses sa 1 linggo, 2 beses sa 1 linggo makakatanggap ka yung mga death threat nila. Akala mo naman makakapunta, akala mo naman mga makakalapit. Baka kapag nakita ka pa sa mall niyang mga yan, magpa-picture pa yung mga yan di ba? Bigla nang wala na. Takot na. Ganun lang ho sila. Sabi ni Don Pasis, naghihintay siguro ng bayad bago pumunta. Yan Tigilan nyo yung mga yung mga ganyan nyo na mga death threat.
Pati bata, 19 anyos, aanuhin nyo ng ganyan mga death threat? Di po ba, mga bossing? Oh, pero nature na ho yata ng mga DDS yan, mga kababayan eh. Nature na ho yata ng mga DDS yan, mga bossing chief amo sir. Kaya, wala. Siguro, kailangan na lang natin tanggapin, no? I never really did social media for money. I did it for fun. Di ba yun yun? Ano lang, nagpapakasaya lang yung bata. Tapos, makakatanggap death threat sa mga DDS. Ayan, I've gotten death threat from DDS every day. Bakit? Kasi kakamping? Kasi sumusuporta sa gobyerno? Ano yun? Yan po kasi siguro ang natututunan nila doon sa mga politiko na sinusuportahan nila.